Yep. At ito na siya, si Nards Macam, Nards Macam. Adamson Falcons. Anong numero mo noon? Nung unang taon ko, ang number ko 12. And then sumunod na number 19 ako. Bago ka naglaro sa Adamson noong 1974-75? Nag-start ako ng Adamson 74, nag-residential ako. And then 75, doon ako nag-start maglaro. Up to nung nag-champion na nga kami, 1977. Bago ka naglaro sa Adamson, juniors ka muna ng anong eskwelahan o seniors? Bali, nanggaling ako ng University of the Assumption, UA. During that time, kinuha naming consultancy coach Nilo Verona ng Adamson. So, nung nakita niya ako naglalaro sa Assumption, at kinausap ako na kung gusto ko raw maglaro sa Adamson. Sabi ko, okay po ako. Sabi ko, sige. So, nagpunta ako ng Adamson. So, ako nag-start maglaro sa Adamson. So, kailan ka naglaro talaga sa UAP, sa Adamson, active? Nag-start ako maglaro. Nag-residential ako na 1974. 1977, nag-start ako maglaro sa Adamson. Up to 1977, nag-champion kami. Isa sa mga naglaro noon, naggala ng laro, ay walang iba kundi si Nards Macam. Ito po siya. Bago ka naglaro sa Adamson, Nards Macam, no? Nards Macam. Saka una naglaro? Bali sa Pampanga po, sa Assumption College. Senior o junior ka doon? Senior na. So, bago ko napunta ng Adamson, during that time, kinuha namin consultancy coach Nilo Verona para doon sa palarong pambansa. So, doon ako nakita ni coach. So, sinabi sa akin na kung gusto ko raw mag-tryout sa Adamson, maglaro. So, sabi ko, coach, okay po. So, pinapunta niya ako sa Adamson. Doon ako nag-start ng maglaro sa Adamson, 1975 po. Anong impression mo sa UAP? Mahirap pa maglaro doon? Nung araw naman hindi pa naman ganong mahirap ang laro kasi katulad nung point guard ka, hindi actually point guard, dalawang guardia nagdadala ng bola pababa ng goal. Sino naabutan mong player doon na Adamson na sumikat? Sila Ramon Calma, kapatid ni Hector Calma. Ramon Calma, kapatid po yun ni Hector Calma, kuya. Kuya niya. At saka yung naging captain ball namin, Toto Aquino at Luis Argana. Bobby Segura. Yun. Yung mga inabutan ko doon na talagang magagaling na player, Adamson. Noong 1976, nakasama mo na si Hector, no? During that time, 1976, doon ko na nakasama si Hector Calma. Tapos so 1977, ito po yung paano nag-champion ang Adamson. Ayun. Ano mga naalala mo hindi mo makalimutan noon? Kasi actually po ang dapat makalaban namin noon ang FEU. So ano nangyari noon, nagkaroon yata ng protesta. Nagprotesta ang UP, no? Ang UP kasi yung mga player ng FEU naglaro yata sa intergovernment. Kasi ang policy ng UAP, kapag nag-start na yung UAP tournament, hindi ka na pwede maglaro sa mga sa labas o intercommercial. So ang parang naalala ko, naglaro yata ang mga ilang player ng FEU sa intergovernment. At so, si Manalastas, no? Kasama si Manalastas. No? Hindi yata. Ewan ko kung sinong mga player no, basta na protesta sila. Okay. So anong nangyari, ang nakalaban namin sa championship, ang UP. Ang nangyari din yata is twice to beat kami kasi nasa kami, sa pangalawang pwesto kami. Ang FEU ang number 1 sa sa pwesto Kami ang pumapangalawa.
So nagkaroon ng protesta. So ang nangyari, kami ang bali number 1 noon sa standing. So nakalaban nyo ang UP sa Ang madaling UP, sabay, no? twice to beat kami yata nun eh. So isang game lang, tinalo na namin sila, nag-champion na kami. Sino ba pinakamabigat sa UP? Naka, ano? Ang naalala ko si Wilson at saka yung sentro nila si Garcia. Wala na akong matandaan na iba, yun na natatandaan ko. Walang sumikat doon, no? Walang naglaro sa UP. Walang masyado. Alam mo ba si Wilson, ang tatay niya, player dati? Oo, player. Oo, Yun yata yung coach ng USD. Oo, Tama coach ng na. USD. So, ano yun na nung nagkaroon ng UAP selection, dream game ng Red Cross, na-select yun yung dalawang player na yun ng UP. Si At ikaw, Garcia. naselect ka rin, no? Oo, Garcia at saka si Wilson. Sa FU naman si Cristobal Pasco. Sa UE, yung natatandaan ko noon, yung Diaz. Wala na akong matandaan na iba pa nakasama namin noon sa mga ibang Sa sport. UAP, sino ang pinakamabigat na binantayan mo sa FEU o anong team? Naalala mo? Sa FEU ata, si Cristobal saka si Pasco. Yun naman natatanda ko magaling dyan. Na ano talaga, B-score talaga. Hanggang anong pinaka naramdaman mo yung nag-champion kayo? Aware ba kayo na kayo unang magiging champion nun? Aware kayo? Ano ko no, na-feeling ko na ano sa amin na to, kaya namin itong UP. Kasi twice to beat kami, sabi ko, Twice. isang laro lang naman to, kakayanin namin to. Kukunin namin to. It's okay, so. Isang game lang, tinapos na namin yung championship. May mga allowance ba kayo sa Adamson nun bilang player? Ang pinaka-allowance namin nun yung pinaka ibibigyan kami ng pang-merienda at saka yung iba panglabas na namin Yung nanalo kayo, trinid ba kayo sa labas? Na-feature pa kayo sa JQ, di ba? Na-feature kayo, sikat na palabas yun. So nag-champion kami, wala, kumain lang kami sa labas and then nagkaroon ng schedule ng sa JQ, nagkaroon kami ng sa JQ, interview kami ni Joe Rino, si Take It Away, Kirino. And then tapos nun, yun ang first nagkaroon ng National UAP. Lahat na nag-champion ng mga universities, i-represent yung school nila. Kaya katulad dito sa Metro Manila, Adamson nag-champion, sa parting Visayas, sa Norte, nagkatagpo-tagpo kami sa sa Cebu yata ginanap yung National UAP noon. Anong impression mo kay Hector Calma noon? Saan siya magaling noon? Talagang si Hec, kumbaga noon, talagang director na talaga siya, hindi lang director, parang artista na rin eh. Anong laro niya noon? Forward, guard? Hindi, guard na siya noon. So nakakatandem mo? Nakakatandem ko si Hec, kakasabay kami minsan yan eh. Matangkad ka lang sa kanya, no? Oo. Siya kasi bago kami mag-practice talaga nag-one-on-one kami yan eh. Yan ang pinag-uusap palagi, mag-one-on-one kami. Tapos tinuturuan niya ako kung paano ang galaw, gano'n. Ako matanda sa kanya pero tinuturuan pa rin niya ako eh. So yun, at si mga kasama ko dyan magaling talaga. Sila Danan, Salvador, lahat naman sila nag-contribute sa nung laro namin sa finals. Wala akong masabi sa team yung hanggang anong year ka lang sa Adamson Falcons? Bali 3 years lang ako, dapat hanggang 77 ka lang? Dapat yata meron pa ako isang taon nun eh. Dapat ako captain ball noong 78 eh. Hindi na ako naglaro noon, parang nag-abroad yata ako noon. Iwan doon, ang nag-captain ball si Lito Danan. Nakapaglaro ka sa labas, di ba? Naglaro pa rin ako sa labas, anong yung commercial. Yung katulad sa PABL, ERDC Sampaguita. Sa Mika, hindi ka, nakalaro ka rin? Dapat maglalaro ko sa Mika, dun sa ANW Villa, kay Nemi Villegas.
hindi ko na tinuloy yung paglalaro doon. Nagtrabaho na ako sa Sampaguita. So, ano masabi mo kapag coach ni Baroque Urbistondo, yung winning coach? Okay, magaling si coach. Urbistondo. Ano inutos sa'yo? Ano mga hindi mo kalimutan inutos sa'yo? Yun naman kasi pag naglalaro kami, tatawagin ka niya, may bubulong sa'yo kung anong dapat mong gawin eh. Ganun ang style kasi ni Baroque Urbistondo eh. Pero, ang mas bilib ako mag-coach kay Nick Corre, yung namatay na Nick Corre. Although parehas na palang patay yung dalawang yun. Bilib din ako kay Nick Corre, yung coach namin noong 1975. Ilang beses kayo nagte-training sa isang linggo? Ilang beses? How many times do you train? Bali, ang training namin everyday eh. Everyday na? Oo, umaga, tapos sa hapon, minsan kung gusto mo mag-train na mag-isa, open naman yung court doon. Nagwe-weights na ba kayo noon? Nag-weights na kami noon. Pero hindi katulad ngayon yung... Hindi katulad doon. Doon kasi sa gym meron ng mga weights doon. Pinapatakbo kami ni coach ni... Ilang pounds yun? Ilang kilos yung weights yun? Siguro mga... Maliit na siguro, hindi ko na maalala kung ilang pounds siya, pero pinatatakbo kami, dala-dala namin yung parang ano yun. Nakatulong ba? Nakatulong ba sa laro? Nakatulong naman yun. May mga calisthenics na kayo bago maglaro noon? Stretching? Oo, meron na kami ng ganun. Nagja-jogging kayo, ilang oras kayo nagja-jogging? Ilang minuto kayo nagja-jogging bago maglaro? Siguro mga 15 to 20 minutes. Nakatulong ba yun sa ano? Nakatulong din naman yun. Ayun. Saan tayo mo nakasamang sumikat, no? Oo. Sige. So, libre naman ang tuition fee nyo? Libre naman yun. Pero saan kayo nakatira nun? Wala pang dorm nun? Ay, nung araw na yun, wala pa namang ganun, mga quarters. Taga Pampanga ka? Umuwi ka ba sa Pampanga nun? Hindi, nagdo-dorm ako dun sa Maynila, sa may Sampaloc. Ayun. Maraming po salamat ha, Nards Macam. Thank you. May kilala raw Macam nun eh. Kamag-anak mo ba yun? May mistiso raw o Espanyol, Macam? Oo, baka mag-anak na. May nagsabi sa akin na writer eh. Sige, maraming salamat, Nards. Thank you, Prof. Okay. Merry Christmas ha. Merry Christmas din. Yan ang mga sikat ng Adamson. Nagpanalo ng Adamson noong 1977. Wala pa silang dorm noon. Wala pa silang ganong allowance. Pero napanalo ang Adamson noon at di na naulit. Sabi, sumabay ka lang kay Peter. Interview Ito. Paano interview